Guys, we are going now to Panglao, Bohol, our next adventure. Hello guys, dito na tayo ngayon sa Bohol, Panglao International Airport. First time kong makita tong international airport na to dahil before nung last kong punta dito, dun pa yun sa lumang airport sa Tagbilaran. Hi guys, dito na tayo ngayon sa Panglao. Pero dahil di pa ako nagla-lunch, alas 4 na ng hapon, lunch muna tayo dahil gutom na ako. Pero dahil katapat ko lang to sa hotel na to, Jollibee, magja-Jollibee tayo. Susulitin ko ang buong Jollibee ng buong stay ko dito dahil pag uwi ko ng Ireland, wala nang Jollibee. Hey, may pub dito. Paddy's Irish Pub. Punta tayo mamaya. Hello guys. Ngayon, from accommodation ko papunta din sa beach, 5 to 7 minutes walk. Ayun. Masasabi ko lang, ang dami ng mga establishment dito sa Panglao. Unlike before, nung pumunta ako dito, hindi ganito kadaming mga establishment. Ang laki ng improvement. So, pakita ko sa inyo mamaya kung ano itsura ng Panglao Beach. Hey guys, andito na tayo sa may beach. Kaya lang, ang daming mga seagrasses na nagkalat along the beach. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Actually guys, hindi siya mga kalat. Ano siya, mga seagrasses. So kasi mukhang kahapon kasi umuulan, baka malakas masyado yung hangin kahapon kasi nga may low pressure area. Kaya siguro sa sobrang lakas ng alon at hangin, napadpad yung mga seagrasses dito sa dalampasigan. Pero ang kinaganda nito, tingnan nyo naman. Nagtulong-tulong ang mga tao para hakutin lahat ng mga seagrasses dito. Pero yung buhangin, sing pino at sing puti ng buhangin dun sa Boracay. So hindi ka talaga madi-disappoint. Pero yung kalat naman dito is hindi yung mga plastic, mga lata na nakikita natin sa Manila na mga nakakalat sa dalampasigan. Malinis naman yung malinis naman yung kanilang dalampasigan. Buti nga may ganito dito nagtutulungan yung mga tao para maging malinis yung beach nila. Yan, ang daming seagrasses Actually ganito naman talaga kapag malakas ang ulan, mahangin, yung mga seagrasses sa ilalim ng dagat napapadpad dito sa dalampasigan. Pero hindi mo pa rin maikakaila na ang ganda talaga ng beach ng Panglao.
Hello guys, good evening. Tapos na tayo mag-dinner. Yung mga prices ng pagkain dito, same ng price sa Boracay, ang mamahal. Ito nga pala itsura ng Boracay tuloy, ng Alona Beach High Tide. Pakita ko sa inyo. Kanina nakakapaglakad pa ako dyan, pero ngayon high tide na siya. Mamasyal tayo along the beach. Guys, kaya pala maraming mga seaweeds or what we call sea grasses dito sa Dalampasigan kasi high tide pala kagabi at mahangin, kaya yung mga seaweeds naaanod sa Dalampasigan. Pero nagtanong ako sa mga lokal dito, wala daw naglilinis ng mga seaweeds dito sa Dalampasigan parang walang point authority na naglilinis dito. Pero sana magkaroon ng ng point person or point authority sa mga naglilinis dito. Kaya dapat kung yung tapat ng establishment, pinalilinisin nila. Kasi sayang ang ganda ng buhangin, white beach, pero napapabayaan lang yung mga seagrasses. Good morning guys! Second day ko ngayon dito sa Panglao, Bohol. Kinita ko mga tito ko, tsaka pinsan ko at pamangkin niya. So nag-breakfast lang kami dito sa may McDonald's as usual. And then maglilipot-lipot lang kami ng onte. Dadaan kami dito sa Dawis, Bohol, isa sa mga oldest church dito sa Bohol. Punta din kami ng Baclayon. Punta rin kami ng Baclayon and dun daw sa Mirror of the World. So let's see kung ano yung Mirror of the World kasi first time ko lang marinig yun. So kita kits, bye! Hello guys, nandito tayo ngayon sa Dawis Church. This is one of the oldest church here in Bohol. It was founded by a Jesuit priest in 1697. This old church housed the image of Our Lady of Assumption. At noong 1697, this was built in only light materials. But in 1753, it was built in bamboo and wood. And then initially this was managed by a Jesuit priest, and then eventually on the 1753 pinatalsik yung mga Jesuit priests from Philippines. So ang nag-take over dito is mga Agustinian Recollect. As of now, this is a national treasure dito sa Philippines. It's one of the national treasure. And then nung earthquake last 2013, isa to sa maraming mga stone old church na nasira. So na-renovate nila ito from 2015 to 2017. So ang ganda ng place, ang ganda ng simbahan, napaka-authentic. Saka siya, Spanish style church. And dito nga pala sa church na to, andito yung napaka-mysterious well. Sinasabi nila na once na uminom ka dito sa tubig from well is gagaling ka. At andito siya sa harap ng altar. Pakita ko sa inyo.
Ito yun. Andito sa harapan ng altara, yung mysterious well. Ang ganda ng ano, no? Ang ganda ng church. Pinoserve nila yung mga image ng mga unang panahon. Saka mapapansin nyo, lahat ng mga tao dito sa Bohol is may mga ganitong mga napaka-old na church. Mostly is from colonial era pa, ng Spanish era. Pinoserve talaga nila yung church, yung pagkakakilanlan ng church. Sobrang ganda. So, sa buong Pilipinas, isa itong Bohol sa maraming lugar sa Pilipinas na fully preserved lahat ng mga churches nila. Saka kung bibisita kayo dito sa Bohol, wag niyong kakalimutang bisitahin ang mga church dito dahil napakaganda, as in super. Guys, andito naman tayo ngayon sa Baclayon Church. This is the oldest church in the Philippines as far as I know. And it was founded by a Jesuit priest. It was founded by the Jesuit priest in 1596. Ang ikinaganda dito is that itong church na to is ang kanyang foundation are made of corals. Yung stones na to are made of corals. And they said na pinagdikit-dikit itong mga batong to gamit ang itlog. Yeah, you heard me right. Gamit ang itlog. That's what they claim. And nung 2013 nga, nung lumindol dito sa Bohol, sirang-sira ang fasad nito. As in, sobrang sira. As in, gumuho talaga. Pakita ko sa inyo yung itsura ng facade. Yan, sira yan. Pati itong bell tower nila, gumuho rin yan. Kaya lang, kita nyo yung rebulto ng yan sa gitna. Yan. Yung area na yan. Nung gumuho yung facade na yan, natira yung area na yan. Andiyan kasi yung image ni Mama Mary. Ibig sabihin, hindi nasira yung part na yon. And tulad ng sabi nila, it's a miracle. So ngayon, ito yung front door. Mukhang sarado ang front door. So doon tayo sa gilid papasok. And then this is also one of the national treasures of the Philippines, and it is part of the UNESCO World Heritage. So napaka-importante itong simbahan na to sa kultura ng mga Bolanon at ng Pilipinas. And Baroque style ang simbahan na to. So merong museum dito sa loob. Nakalagak doon ang mga images, mga kasuotan ng mga pari habang nagmimisa noong panahon pa ng Espanyol. So it's been 800, no, kasi we are under colony for about 333 years, so sobrang tagal na talaga. Tapos yung mga silk nila is made of gold. Yung mga damit ng pari dati made of silk na gold. So, pero di na tayo papasok dun sa museum. Kasi may bayan. Tayo papasok tayo sa loob ng simbahan.
Itong simbahan na to is also known as the Immaculate Conception Parish Church. Sayang nga lang dahil walang ilaw yung harapan, yung altar, kasi nakita ko sa mga pictures na once na may ilaw to, sobrang ganda. As in, akala mo kumikinang na ginto yung harap na yung altar mismo. Diba guys, ang ganda, sobrang ganda ng church na yon. Yung museum dito, kung gusto niyo makita yung museum, loob ng museum, ang ticket nila doon is 150 for a regular price. And then discounted price is 100 pesos. I'm not sure sino yung mga qualified for the discount. Siguro mga senior citizen or mga estudyante. Yan. Tapos, dito sa Baclayon Church, meron ditong ano ba to? School. Baclayon School. Pero hindi ko alam kung anong pangalan ng school na to. Ayun. So, actually, maraming beses na ako nakapunta dito sa Baclayon Church, pero kasi sobrang ganda talaga, kaya ang sarap balik-balikan. So next naman tayong adventure. Bye! Hello guys, it's me again. Andito tayo ngayon sa Sikatuna. Ang pagkakalam ko, isa to sa mga bagong tourist attraction dito sa Bohol. They call this the Mirror of the World. Bakit nga ba Mirror of the World? Kasi maraming mga replika ng mga famous landmarks around the world. So parang inilagay nila lahat dito sa place na to, lahat ng mga famous landmark around the world. So like the Leaning Tower of Pisa, yung Statue of Liberty, yung famous na windmill ng Netherlands. Marami dito. Saka yung ano pa ba? Basta marami. Pakita ko na lang sa inyo later. Okay? Bye! Guys, punta muna tayo ng Singapore. Punta tayo ng Singapore. The Merlion. Ito yung national symbol ng city-state of Singapore. Guys, andito yung mannequin piece from Belgium. Pero yung diba, nakita mo pa natin Pero yung nakita ko na kasi itong mannequin piece from Belgium Pero hindi naman kasi siya nandito sa loob ng pants Andun siya sa wall, sa isa sa mga street sa Belgium. So bakit siya nandito? Anyway, okay na rin. Guys, from Singapore to Belgium, let's go to America. Yan, here's the Statue of Liberty from America. Punta naman tayo sa Golden Gate Bridge of America. Guys, tapos na tayo sa Amerika. Now, lipad naman tayo to Netherlands. Yun yung kanilang windmill. Guys, kagagaling lang natin sa Netherlands, pero balik ulit tayo sa Amerika at puntahan natin ang Hollywood. Oh, sorry, it's Bollywood. Guys, andito naman tayo from Bollywood. Punta tayo ng Rome, Italy. And here's the Colosseum. Guys, dahil nandito tayo ngayon sa Italy, puntahan muna natin ang Leaning Tower of Pisa.
Guys, alam kong kagagaling lang natin sa Paris, France, pero balik ulit tayo sa Eiffel Tower of France. Guys, punta na naman tayo ngayon sa Brazil. Guys, ang dami natin napuntahan. Basang-basa na ako sa pagod. At ang final destination natin, UK. Ito ang tawag nilang Big Ben or the Elizabeth Tower. Magandang tanghali guys! Sabado ngayon. Ano nga ba? Oo, Sabado ngayon. So, kaninang umaga, mga 10 ata ng umaga yun. Naligo, pupunta ako sa may beach. High tide, malakas hangin. So, naligo ako sa dagat. Nakalimutan ko maglagay ng sunscreen. Kaya feeling ko sunog ako mamaya. Ayun. Halos mga bilihin dito ang mamahal. Sabi nga ng isa kong classmate, high school classmate before, yung mga presyo nga daw dito sa Panglao is dolyares ang presyo kasi sobrang mahal. Parang 1 meal mura na yung 300 pesos. Tapos kung gusto mo na masarap-sarap, nasa 500 pesos isang meal. And then kung gusto mo yung mga high-end na mga pagkain, 1,000 pesos per meal. Sige, permanente na tapuin ko na. Diba sobrang mahal? Wala dami kasi mga foreigner dito sana naman ma-regulate yung presyo. Pero anyways, maglalakad-lakad lang ako ngayon. Tingnan ko kung anong meron ngayon dito anong meron sa Panglao. See you! Guys, may nakita akong malaking Dunkin Donut dito na store. Kain tayo. Hello guys. Hello guys. Alas 2:30 na ngayon ng hapon, Sabado. So bukas, ang flight natin pabalik na ng Manila. Alam nyo, napapansin ko lang dito sa Alona Beach, hindi sila, parang hindi nila masyadong concerned na maging malinis yung beach nila dito. Sayang kasi ang ganda ng buhangin, puting-puti, napaka-pino. Pero kasi
ang dami pa ring mga seagrasses na nagkalat. Pero sana kapag, ewan ko lang pero sana may mga taong naglilinis dito sa beach para napaka-attractive masyado. Sayang kasi ang ganda ng beach. Alas 2:30 na ng hapon. Bukas is flight na natin pabalik na Manila. So, sulitin natin ang napakagandang beach dito sa Alona. Alam nyo, wala namang pinagkaiba yung pagkapino, yung pagkaputi ng buhangin dito sa Alona kung i-compare mo siya dun sa Boracay. Halos magkasing tulad lang sila. Kaya lang pagkakaiba lang kasi na maintain ng Boracay yung sobrang linis ng buhangin nila. Unlike dito sa Alona Beach, kapag high tide, malakas yung hangin, napapadpad yung mga seagrasses dito sa dalampasigan, sobrang dami, napapabayaan. So, natatambak lang sa dalampasigan. Parang walang authorized group na naglilinis nung beach. Parang ang nangyayari ata dito is tapat mo, linis mo. I don't know correct me if I'm wrong. Pero natutuwa naman ako kasi ngayong araw na to naglilinis sila. Tingnan nyo. Ayan o. So ang ginagawa nila ngayon is kinukuha nila yung mga seagrasses na nagalat tapos ibabaon nila sa buhangin. Pero sana buong kahabaan ng Alona Beach ang linisin nila kasi ang ganda pa man din ng buhangin dito sa Alona Beach. At yung pang world class talaga siya. Kaya lang kasi kung napapabayaan na ganitong hindi siya nalilinis, sayang lang naman. On my point of view, diba? So, ayun. Pakita ko sa inyo merong golden retriever dito na sobrang tuwan-tuwa sa dagat. Ewan ko lang kung kitaan nyo pero ayun siya ayun siya ayun siya sobrang tuwan-tuwa siya, naliligo sa dagat. Hinila-hila niya pa yung lubid ng ng bangka. Kanina, nung naliligo ako dito sa dagat, tuwan-tuwa yung golden retriever. Ang pangalan niya nga pala Isami. Tinanong ko na sa may-ari. Pupunta siya sa dulo ng bangka, tapos tatalon siya. Yung may-ari, may coconut husk. Tinatapon niya sa malayo. Kasi ang lalim ng pinagtatapunan niya. Tapos, kinukuha ng aso. Tapos bumabalik siya. Binibigyan niya doon sa may-ari para itapon ulit. Yung aso. Mamaya pakita ko sa inyo. Tingnan niyo yung aso, naliligo sa dagat, golden retriever. Pangalan niya nga pala is si Sammy. Love na love niya talaga yung dagat. Sammy! Sammy! Ayun, galit si Sammy sa akin. Morning guys. Check out na tayo ngayon. Pero inaantay ko na lang yung kasamahan ko. I mean, dati kong kaibigan. Hindi naman dating kaibigan. Good morning guys. Check out na tayo ngayon dito sa hotel. May inaantay lang ako kasi before ang flight ko, dadaanan ko muna yung binili kong condominium unit. Check natin mamaya.
Guys, ito yung showroom dun sa binili kong condo dito sa Bohol. Malapit to sa beach. Ang ganda niya, 30 square meter. At meron pa siyang balcony sa labas. Ang turnover niya is 2027. Marami na akong nasa isip ko paano ko siya pagagandahin. Yung place na to bagay siya for bakasyonan. Hi guys, nandito na tayo sa Panglao International Airport. So, pauwi na tayo ngayon sa Manila. Hello guys. Palapag na tayo ngayon sa Manila. Pero ulan kasi kapal na mga ulan. Pero sana dito ay makakapag mamaya dahil ang daming nagrarally ngayon.